Handang-handa na ako sa'yo, Nini, humarap. Kahit anong sabihin mo, tatanggapin ko. Mapatawad mo lang si Mama. Wala pong problema sa akin para magkaayos na po lahat. Sana naman harapin mo si Mama dahil wala man sa iyong ginawang kasalanan si Mama. At sa mga kapatid mo, tatanungin ko ikaw pag nagkukita tayo kung nasaan na yung iba mong kapatid. Ganun nga po yung nangyari sa kapatid ko. Good day mga kalingap sa lahat ng viewers natin. Ngayon po ay araw ng linggo at nandito kami ngayon kala Nanay Glyza. Mulan, inabot kami ng ulan pero at least tumigil at nakarating tayo dito nang hindi tayo masyadong basa. Ngayon nandito kami at para kamustahin sila Tatay Budoy, sila Nanay Glyza dahil pangako natin sa kanya Monday or Tuesday dadalhin na po natin si Nanay Glyza sa kanyang anak para mag-usap silang dalawa. Kaya tara po, samahan nyo kami. Oh, daming kinakayas mo, Nanay, ah. Saan po yan galing, Nanay? Sino po nanguha kayo? Si Tutoy ko. Si Mark, nasa si Mark ngayon? Diyan po, nagpapahinga sa kwarto niya. Dahil siya nanguha nito. Kamusta naman po kayo? Ayos lang po, binisita ako dito ng mga pinsan ko. Pinuntahan kayo? Pupunta po sila. Kailan po, Nanay? Kaninang umaga po. Ay siya? Ay, maabala muna kita, Nanay. Anong oras po dito, Nanay, pumunta ang mga kamag-anakan mo? Ano po, alas 9, ano? Alas 9 ho. Alas 9. Ay, ganun. Ano pong, ilan silang pumunta dito? Dalawang motor lang. Powder. Anong motor po? Dalawang motor. Okay, Anak na po sino kayo, yun? Sino po? Lalaki, babae? Mag-asawa po sila pareho. Ay, mag-asawa. Baka nakausap ko sila doon nung pumunta ako. Kamusta po? Anong napag-usapan nyo at napunta sila dito? Sabi ng mga pinsan ko, ate, bawiin mo ang mga anak mo. At nalaman din namin talaga na kung bakit naglayas ang mga anak mo ay pinalayas nung pangatlong asawa na nung asawa mo. Yung panganay mo ay nag-aaral dyan sa labo. Kamusta po, Nanay? Kamusta ang napag-usapan ninyo? Anong tungkol sa problema nyo na pag-usapan nyo ba? Sabi sa akin, bisitahin ko daw yung matanda. Sabi ko hindi ko pa kako masusure na makabisita ko at uunahin ko kako yung problema ko doon sa mga anak ko. Sabi, oo nga ate, at kawawa ang mga anak mo. Hiwa-hiwalay na. Kailangan mong ipunin. Sabi ko talagang iipunin ko at kaawa kako yung mga anak ko. At talagang may sama ng loob yung panganay mo. Pero pag nakausap mo naman yun, maano din naman yun at magpaliwanag ka ng husto kasi hindi mo naman talaga sinasadyang iwanan sila. At pupuntahan ko din yung tatay noon at saka yung bagong asawa niya kung bakit pinalayas nila yung mga bata. Alam ng tatay nito ng mga bata. Nung kami nasa Santa Elena pa, buhay pa ang bianan ko. Sinabi na nung bianan ko na siya ay may nararamdaman. Sabi ko, bakit hindi kayo magpagamot? Anong ginagawa ni Junior? Kaso, ang sabi daw ni Junior, ay buntis daw yung asawa niya. Hindi daw siya makakaano at wala daw kapera-pera. Ngayon sabi ko, siya ma. Total naman kako, nag-aaral yung mga bata. Sa akin na mo ibigay. Sabi nung bianan ko, wag na muna nini. Saka mo na kuhain doon sa ama kung siya ay patay na. Sabi ko, hindi pa naman kayo kako mamamatay. Mahaba pang buhay nyo at ang bata nyo pa naman, 65 lang kayo. Sabi sa akin, huwag ka mag-alala. At pag yung mga batang iyan, hindi yan magkakahiwalay, makukuha mo yan ng buo dun sa ama. Pero paano po kaya, Nanay, yung nasa Cavite na namamasukan? Sabi ni hindi man doon, parang ipinamigay daw nung
pangatlong asawa ni Junior na ipinamigay daw dun sa mga tao daw dun sa Cavite, kaya yun ang mahihirapan na ako. Yun yung mahihirapan tayo na na hanapin. Kung Kasi saan nasa Cavite, mabuti sana kung may contact tayo, pwede nating makuha. Pero yung isa mong anak na pinaampon daw sa kapatid yata ng asawa mo, nandyan yun. Naandyan po sa Paraiso. Kaya, Okay, sa Paraiso, maano natin yun, pwede nating mapuntahan yun. Paglakad natin bukas or Tuesday, Nanay Glyza, pupunta na tayo ha. Huwag na natin patagalin para ano po bang plano mo? Pupuntahan natin yung asawa mo? Kakausapin mo ba? pupuntahan ko yung lalaking iyon. Bakit ka ako pinaghiwalay mo yung mga bata? Wala kang karapatan na paghiwalayin yun. Dahil alam ng mga magulang mo, alam ng magulang mo, bago yun kinukuha ko na yung mga bata. Hindi lang talaga ibinigay pa ng mama mo dahil malakas pa siya. Kaya pa namin buhayin yung kahit apat sila kasi malakas pa ang kalakal noon. At saka, Nini, Angelica, kung nanonood ka, Nini, wag mo akong sisihin sa dinadanas mo dahil hindi ko kayo pinabayaan. Alam ninyo, 10 years old ka na, Nini, alam mo na ang mali at tamang sa amin. Siguro si nanay, panatag yung loob niya na okay yung mga anak niya na nandun sa tatay. Ganun ba yun? Oo. Kaya siguro, hindi masyado si nanay nag-ano kasi ang nasa isip niya siguro okay naman, hindi naman siguro pinababayaan. At syempre tatay nila yun. Tapos hindi niya akalain na ganito pala yung nangyari na sa mga anak niya. Nanay? Sana nanay, na lang, kinausap na lang kayo na baka pwedeng dito na yung mga bata kung talagang hindi po komportable yung bagong asawa na nandun yung mga bata. Pwede namang sabihin sa asawa mo na pakisabi sa iyo na kunin na yung mga bata at dahil hindi siya komportable, hindi yung gano'n na pinalayas. Oo, pinalayas Sino daw. po ba nagsabi nito nanay na pinalayas? Yung pinsan ko. Okay. Pinalayas so, ibig sabihin, daw talaga. alam nila talaga siguro kung anong nangyari. Kasi sigurado sila, yung anak mong panganay, magkukwento yun sa kanila. Kasi pumupunta daw po itong panganay mong anak doon sa mga kamag-anak mo doon, bumibisita. Baka marahil nagkwento, At saka yung anak kong babae, mabait yun. Hindi yung basta masama ang loob dahil alam niyang totoo. Hindi ko sila pinabayaan. Ama pa nga niya nagpabaya sa amin noon. Tatanungin po kita na Glyza, ngayon ba handang-handa ka na humarap sa anak mo? Handang-handa na ako at alam ko ang pinapasukan ng anak ko at ang nagpapaaral daw ay yung ina ng boyfriend ng anak ko. Nini, Angge, kung nakikinig ka man ngayon at nasa school ka, sana naman harapin mo si mama dahil wala man sa iyong ginawang kasalanan si mama. At sa mga kapatid mo, tatanungin ko ikaw pag nagkita tayo kung nasaan na yung iba mong kapatid. At namimiss ka na ng kapatid mong bunso. Handang-handa na ako sa iyo, Nini, humarap kahit anong sabihin mo, tatanggapin ko. Mapatawad mo lang si mama dahil wala naman sa iyong ginawang kasalanan si mama. Alam yan ng lola mo dahil si lola mo ang nagsabi na wag ko daw muna kayong bawiin. Ay, ganun po pala yung nangyari. Sinabihan pala kayo na wag muna sa tatay muna. Oo. Nung dumating na yung oras ng asawa ninyo, tsaka ipupunta sa inyo. Ay, ganun pala yung nangyari. Nung mamatay daw po yung biyanan ko, hindi ko na alam kung anong nangyari at wala na akong balita sa kanila. Ang huling kong balita na may kakilala akong taga Paraiso ay si mama daw ay laging may high blood. Sabi ko, bakit hindi ka ako magpagamot? Hindi naman ako pwedeng pumunta dyan ng pumunta dahil alam naman na may something kami ng anak niya. Alam nga naman, ang kapal naman ng mukha ko para humarap dun sa pangalawan niyang asawa. Nanay, mayroon lang po ako sa iyong request. Kung mapagbibigyan mo lang ako ngayon, kapag pumunta po tayo doon, iisahin na natin yung lakad na yan, lahat na natin lakarin. Pero okay lang po ba sa inyo na kapag pumunta tayo doon sa mister mo, huwag mo muna natin pairalin yung galit, kausapin muna natin na maayos.
bakit nila nagawa yun, ba't nila nung asawa naman niya ginanon yung mga bata, na pwede nyo naman sa aking sabihin at nang kinuha ko na lang sa inyo ng maayos para hindi nagkaganto yung mga bata. Ano, okay lang ba sa iyo yun? Okay, sige. Tapos kung ano, at least ma-realize nila, mapaalam natin sa kanila na hindi tama yung ginawa nila na gano'n, ano, na dahil sa pagpapalayas nila, nagkaganyan yung mga bata. Nagalit tuloy ang mga anak ko na wala akong kasalanan sa mga anak ko ay. Nilason ng mga isip ng mga bata. Alam naman ng bianan ko ang totoo. Wala naman akong ginawa sa mga anak ko. Grabe yung pangyayari sa buhay nila Nanay Gleisa. Sana po pagpunta namin doon, abangan ninyo itong episode na to, yung pagpunta namin. Sana maayos at sana humarap po yung anak ni Nanay Gleisa ang panganay sa kanya. At pati po yung isa na yung pinaampon ay sana makausap din natin, mapuntahan natin. Pero alam mo nanay, siguro nagsabi, alam mo, okay. So sana, kasi nung nakaraan, nahirapan kaming hanapin. Ngayon kasama na natin si Nanay Gleisa. Mas kabisado niya yung lugar na yun. Mas mapapadali po ang paghahanap natin sa anak niya. At itatimingan natin na may pasok para kung sakali na sa school natin mapupuntahan. At para doon sila magkausap. Excuse na lang natin. Okay. O Tatay Budoy, baka okay lang sa'yo, pupuntahan namin yung asawa ni Nanay Gleisa dati. Okay lang po. Wala pong problema sa akin para magkaayos na po lahat. Okay lang sa iyo. Papayag ko lang sa asawa ko. Huwag mo na pairalin yung galit. At dahil sa hinay-hinay, maayos din natin yung lahat ng mga problema na yan. Kumbaga mas maayos ang problema pag nag-usap ng mahinahon na Tatay. Opo. Isang tabi na muna yung galit. At darating na araw na Diyos nang bahala sa kanila. Opo Tatay. Tama si Tatay Budoy. So ganun ang gagawin natin. Pagpunta ni Nanay doon, kausapin lang muna ng mahinahon. At malalaman natin kung ano yung mga katanungan. Siyempre maraming tanong ito si anak mo na panganay, for sure yan, maraming tanong yun sa'yo. Sasagutin po ang tanong ng mga anak ko. Tama yun na, sagutin nyo lahat para maliwanagan din sila. Para malinis ang pangalan ko sa mga anak ko kasi wala naman akong ginawang masama sa kanila ay. Opo. Minahal ko ang mga anak ko. So yung pala nangyari. So yung mga nag-comment sa kay nanay, ito ang nangyari pala. Kung sinabi ng nanay na nakiusap ang magulang nung kanyang dating asawa na wag munang kunin ng mga bata. Kaya si Nanay Gleisa ay napawalay o napahiwalay dito sa mga anak niyang babae. Yung pa nga namin yung gustong kuhain ay sabi ng asawa ko sa kanila lang daw po kuhain at mahirap ang buhay ngayon. Noon pa gusto niya na talaga din kunin sana. Opo. At Kaya gusto na talaga sa amin tumira nung aking tatlong babae. Gustong kasama kayo. Sabi ko, Nini, pwede ko kayong kuhain na. Kung okay lang kay papa mo at kay mama mo na Ni lola nila. kaso, nung tanungin ko naman si mama nung nabubuhay pa, nakiusap sa akin na doon na muna daw yung tatlong bata. Kaya pa naman daw niyang alagaan yung mga bata. At syempre nahihiya rin naman daw dito sa isa at syempre nangangalakal lang naman pati. Opo. Sabi ko, kung sakali man ka mama na ano man ang mangyari, bakit baga hindi kukuhain yung mga bata habang mga kumpleto pa. Nalaman ko na lang talaga bakit nagkawatak-watak, hindi ko alam. Butit ipinaliwanag sa akin nung tiyahi na pinalayas daw yung tatlong bata ng pangatlong asawa nung asawa ko. Sa totoo lang, may dati. sinasabi sa akin yung tito ni Nanay Gleisa nung pumunta kami doon na tungkol nga dito sa bagong asawa. Hindi ko lang masyadong naintindihan. Baka may gustong sabihin din yung tito niya na hindi na lang naituloy tungkol siguro doon. Dahil siya po yung nagsabi sa akin na ganun nga nangyari sa mga bata. So siguro alam din ng tito, medyo naalangan lang sigurong sabihin sa atin. Kaya hindi ko na masyadong inintindi yun yung sinasabi niya na yun. Okay, Nanay Gleisa, ngayon po ay tuloy na tuloy tayo dito. Tuloy na tuloy tayo. Harapin natin. May mga dala kami, Rans. Kunin mo yung natin. May dala si Rans sa inyo at si Commander na na pang nanay, susuotin mo, ha? Gusto ko presentable kang harap sa anak mo, ha? Tapos binilang ko din sila Tatay Budoy tsaka si Mark. Parang naman may sila, may bago.
O, pinamili namin kayo. At ito suotin mo pag alis ha. May panty ka pa ba, nanay? Baka naubos, baka naubos na yung panty. Nandiyan pa ba yung mga binili ko sa'yo? O, ito. O, Mark, dyan mo sa loob. Dyan mo sa loob. At meron din kayo dyan ni Tatay Budoy. Si Nanay Glaze ang susuotin niya para presentable si nanay haharap sa kanya mga anak. Ano? Nanay? Okay. Pero may mga panty ka pa naman. Ay, marami pa po. Nandyan pa ba yung mga binili ko si dati? Baka ano na, wala nang garter. Nandyan pa po. Kakatanggal ni Tatay Budi, wala nang garter. Hindi na po matanggal at kuha ng pagod. Kasi ang binili ko kay Nanay Glaze dapat ang size ni Nanay Glaze. Ano ba size ng sinusot mo na underwear? Small. No? Small. Ang binili ko kay Nanay Glaze extra small, mas maliit para hirap ni Tatay Budi tanggalin. Para ano, kaso nga lang mali pala, dapat nga pala yung mas maluwag para madaling tanggalin at magkaanak na sila ng sarili. Dapat pala extra large. Ano, siya rin naman ho nagsusuot. Ay, ganon. Tatay Budi, ba't mo sinusuot? Wala ka bang brief, Tatay Budoy? Wala po. Ay, Kaya yung panty grabe. ko ang suot. Bibilang kita, Tatay Budoy, ibalik mo yan kay Nanay Glaze, ha? At si Nanay Glaze yung mga walang susutin, hindi ka po nagsasabi, wala ka palang brief. As in, wala talaga? Minsan Ay, yung grabe. ganun din yung isa ko, yung binata Si Mark. ko. O, di bibilang din natin si Mark. Hindi Panty kayo rin nagsasabi, Tatay Budoy. Panty Pwede rin naman ang po kayo sinusuot. magsabi. Kaya yung mga bago ko diyan, nandyan nakatabi. Kumusta yung pag-aaral mo, Mark? Ba't parang lungkot na lungkot si Mark? Anong nangyari kay Mark? Nung lungkot at nagkaroon ng problema. Problema. Halika, Mark. Dito ka, Mark. Oh. Punta ka dito. Ano, nadatnan mo nung pumunta dito yung mga tita mo? Opo. O, kumusta? Anong sabi sa iyo? Ganun nga po yung nangyari sa kapatid ko. Ganun nga yung nangyari. Parang hindi ko alam kung bakit naisipan po nila. Grabe, ano, hindi. Pero malalaman natin yung kasagutan dyan kapag nagkita-kita na sila. Ano, sa ngayon kasi, although may ano na tayo, may idea na tayo kasi nga sinabi na ng tita mo o tito mo na ganun pala nang ginawa sa mga bata. Mas malalaman natin kapag nandun na tayo. O nandun na, may pasok ka, di ba? Hindi pwede sumama si Mike, pwede sana nating isama para ma-meet niya ulit yung kapatid niya kasi may pasok. Pwede na Hindi po mag-excuse. Hindi Wag pwede. Tatay Budoy kasi hindi pwede kasi marami na si Mark naging absent. Kailangan ni Mark bumawi at saka mahirap na masanay na naman si Mark na nag-absent, Tatay. Baka si Tatay Budoy nagkukonsinti mag-absent. Ay, no. Okay, sige po Nanay Glaze, basta siguro bukas ay di ko alam kung may lakad kami, siguro meron. Kaya ang sigurado nito Martes, ano? Susunduin ka po namin dito, hindi ka naman takot sumakay sa motor, ano? Ay, hindi man po. At Okay. sanay akong sumakay sa Isasakay ka namin sa sa motor. Titingnan namin kung magmumotor tayo o mag-four wheels, ano? Kung mag-four wheels, pasundo kita dito kay Rans, ano? Apo. Tapos tsaka tayo pupunta doon. Ano, pero kung magmumotor tayo, titingnan natin yung panahon. Nanay, Opo. kung maulan siguro, kailangan mag-four wheels tayo kasi nung nakaraan, medyo nadala kami kasi inabot kami ng sobrang ulan. Medyo hindi din maganda sa pakiramdam, ano? Opo. Kasi alam mo na yung panahon. Okay. So, bukas Mark, Lunes na may papasok ka. Opo. Okay, papasok ka Mark. So, ngayon, Nanay Glaze, nagpunta lang kami dito para ihatid yung mga susuotin mo, no? At kala Tatay Budoy na rin para may magamit din sila maayos-ayos. At sa pagbalik ko sa susunod, Tatay, bibilang ko pa ni Mark ng underwear. Wala pala kayong ganun, di kayo nagsasabi. Para puro kay Nanay Glaze yata ginagamit nyo. Grabe naman yun, no? Okay, huwag kayo may magsabi pag ganun. So, yun mga kalingap, abangan nyo yung episode ng pagkikita niya ni Glaze at ng kanyang anak. By Tuesday na yan. At sana maayos. Yun lang po, maraming salamat ulit. God bless po.